ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. At takot ako. Sasaktan nila ako eh. Sampalin o ano kaya patuwad. Nagsisigawan sila ng anak ko. Ako tahimik lang. Ang pagsasama ng mag-asawang Aida at Ben Riana ngayong ika-26 na taon na abay sinusubok. Dahil si Aida tila nawalan daw ng karapatan sa mister matapos kupkupin ng kanyang mga kapatid. Sigaw niya, "Akin ang asawa ko." Anak ng kapatid niya yung isa ka, dalawa kapatid ng asawa ko. Yun ang bubumuntik ng bugbugin ng anak ko. Ito lang kapatid ko ang mag-isa doon sa Kubo. Ang sabi ng kapitbahay, hindi daw po ito kumakain. Bilang, masalamat na lang kinuha nyo ang tito nyo dahil kung tadyakan sa likod yan, kung bato ka ng babaeng yan, ito daw sinampal mo. Eh paano nahuli ko ng babae? Mahal ko na nga, mahal ko. Hindi ako papayag na gano'n. Yan. Kayo paninira, hindi. sa ba kayo? Babawi kaya ni Aida ang kabiyak? Sa Rizal, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 na miyembro ng isang pamilya. Wanted sa pagpatay sa isang tao at pananakit sa 2 pa. Parang hayop niyo na pinatay yung tao. Alam niyo ba kung gaano kadaming tama ng tao na pinatay niyo? Tapos sasabihin niyo, self-defense na yung ginawa niyo. Mali yung tuhod, basag yung ulo, 10 saksak. Naglalakad na kami, pinalo nyo kami, basta-basta na sa likod. Ayan, tama ko. Hindi ako nakatakbo sa inyo, 2 pa kami namatay ng pinsang ko. Grabe ginawa yun sa amin, kailangan magdusa kayo sa kulungan. Dumulog sa resibo si Aida para ipaglaban ang karapatan niya bilang asawa. Ano naging karanasan nyo doon sa pagdalaw ninyo? Pagdalaw ko, sabi ng mga kapatid, sabi ng anak ko, tara na papa, uwi na tayo. Sabi naman ng asawa ko, tara, tayo na. Sabi ng kapatid, sige, dalhin nyo yan. Pag bumaba yan doon sa tirik nyong hagdanan, pag nadulas yan at nauntog ang ulo, kayong mag-ina, papakulong ko kayong 2. Sabi nung isa niyang kapatid, sabi, teritoryo namin to, kahit anong gawin namin sa inyo, kahit ituwad ko ka pa dyan, bugbugin ang kamay nila, lalapat na sa anak ko. Yung sasampalin na, saktan talaga, gusto nilang saktan. February 2023, na-stroke ang 61 years old na si Ben. March 18, 2023, nagdesisyon si Ben na dalawin ang mga kapatid niya sa Sinuloan, Laguna. Pero hindi raw siya pinauwi kay Aida. Aling Aida, bakit po sa inyong palagay yung interes ng kapatid ng asawa ninyo gusto siyang manatili ron? Sa kanya ho tayo ibigay sa inyo. Dahil hindi ko daw pinakain, sinasaktan ko daw siya. Meron ho ba silang ibang interes para ho? Sa is-is. Ano ibig sabihin? Retirement ng is-is. Retirement ng asawa ko, di ba 61, makukuha na nila, nilalakad na nga nila. Kayo ho, anong interes ninyo sa asawa ninyo? Bakit nyo gustong bawiin? Ako mag-aalaga, siyempre asawa ko yan, ako mag-aalaga. Aling Aida, ano po ang gusto ninyo mangyari? Ano ho ang pwede naming maitulong sa inyo? Gusto kong mabawi ang asawa ko. Kasama si Aida, pumunta kami sa Sinuloan, Laguna. Anong nararamdaman mo? Ngayon? Kabahan, sana makuha. Di ako papayag uuwi na di ko madala. Kaya di na ako babalik. Makikita kay Aida ang takot ng madaanan ng mga kamag-anak ng kanyang mister. Ayun na. Yan, papasok ko. Diyan, kubo na yan. Diyan, ngayon kubo na yan. Diyan, kubo na yan. Anak ng kapatid niya yung isa ka, 2 kapatid ng asawa ko. Yun ang bubumuntik ng bugbugin ng anak ko. Mabawi pa kaya ni Aida ang mister mula sa mga hipag at bayaw niya? Abangan mamaya ang komprontasyon ni Aida at mga kapatid ng kanyang asawa. Paano po bang ano to? Yan. Kayo paninira, sa ba kayo? May picture ka ba? Ikaw, may picture ka ba na sinasaktan ko? Puro ka paninira, wala ka bang ebidensya? Sa Rizal, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 4 na miyembro ng isang pamilya. Wanted sa pagpatay sa isang tao at pananakit sa 2 pa. Parang hayop niyo na pinatay yung tao. Alam niyo ba kung gaano kadaming tama ng tao na pinatay niyo? Tapos sasabihin niyo, self-defense na yung ginawa niyo. Mali yung tuhod, basag yung ulo, 10 saksak. Walang lusot ang may atraso. May resibo. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. 3 lalaki na paraanumano sa eskinitang may nagiinuman, pinagsasaksak at 2 napuruhan. Ang mga suspect sa pagpatay, mag-aama at 8 taong nagtago sa batas. Panahon na para humima sila ng rehas.
March 1, 2015, naging biktima ng malagim na krimen ang kinakasama ni Rose May na si Diosdado Acibes, ang pinsan niyang si Danilo Ramirez, at isang kasamahan sa trabaho na si Adrian Adolco. Rosemay, bigyan mo muna kami ng background tungkol sa kaso na ito. Paano ngayon nag-cruise ang landas ng dati mong kinakasama, dati mong asawa, at itong mga suspect na ito? Yung bahay ng kumpare niya, nandun po sa dulo. Okay. Tapos dito sa bandang gitna, may inuman na binyagan. Dumaan sila, nagparinig tong mga nagiinuman. Anong sabi sa kanila? Padaan-daan kayo dito, kala niyo kung sino kayo. Pagbalik nila, doon na sinugod na sila palabas. Alinsunod sa ebidensya, sa dokumento at sa kwento sa'yo, paano napatay yung... Sinaksak po nila. Bali, pinalo muna nila yung tuhod para hindi makatakbo. Ayon sa death certificate ni Diosdado Acibes, multiple stab wounds ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagkaroon naman ng malaking sugat sa ulo ang kaibigan niyang si Danilo. Buti po, napalingon akong ganun. Nakita ko na nakakamana yung tubong ganun. Hinampas po agad ako rito. Sa ulo, kaya ito yung 6 na tahi. Naligo na po ako ng dugo. Sir, anong kasalanan namin, sir? Buti na isalag ko pa nga pong konti ito eh. Kasi kung hindi ako tumakbo, talagang papatayin din nila. Naulila ni Diosdado ang ngayon 14 na taong gulang niyang anak kay Rose May. Nawalan po sila tatay. Na alam ko masaya sila noon. Hindi rin po kasi kaya ng anak ko eh. Gaano ba ka-close yung anak ninyo at dati nyong asawa ko? Sobra po. Pag galing niya ng trabaho, maglalaro sila, magbabasketball sila. Naglalaro po yung anak ko ng babasketball. Sabi ko, sino kalaro mo? Sabi niya, Papa shoot, Papa shoot. Sabi ko, sino kalaro mo anak? Sabi ko ganyan. Wala namang papa mo. Hindi ayon si Papa, tinuturo po niya. Paano niyo ho napaliwanag sa kanya unang-unang pagkakataon na wala na ho siyang tatay? Sabi ko, anak, napatay na si Papa mo. Pinatay siya. Matapos ang krimen, mabilis na nakatakas ang mga suspect. Kinilala silang sina Erlyn Gubat na siyang padre de pamilya, ang kanyang panganay na si Mark Anthony Gubat, ang pangalawang anak na si Lloyd Arian Gubat, at ang bunsong si Morish Ann Gubat. Sinampahan ng mga kasong murder at attempted murder ang 4 na suspect. Patingin niya ho ng warrant of arrest yung binabanggit niyo sa Ito po. 2 po kasi yung warrant of arrest ko. Nobel. Nakikita ko mula dito sa aking pwesto, Nobel. Ibig sabihin, yan yung sa murder. Apo. Meron ka pang isang resibong hawak. Ano naman Ito po yung sa attempted murder po. Okay. Ilang taon na po nagtatago itong mga suspect? 8 years po. 8 years. No March 1 po, 8 years po. Mga kapuso, binalikan po ng ating team ang mismong crime scene. Sa isang lugar dito po sa San Mateo Rizal, naganap ang kaso ng pagpatay. So mula po sa main road, papasok tayo dito sa tiyak na pader na ito. Pababa ko hanggang doon. Ilang lakad pa, ilang hakbang bago natin marating yung mismong crime scene. Saan dito hinampas? Dito mismo? Dito, tapos pumasok sinundan pa si dito doon sa loob. Pumasok doon? Opo. Dito? Sila dito, na sila dito sa nakapagpubunok. Napabilang sa most wanted ng Region 4A ang mag-aama dahil sa pagiging mailap at pagtatago nila sa batas. Pero matapos ang 8 taong pagtatago, nakatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group Detective and Special Operations Unit o PNP CIDG DSOU tungkol sa posibleng hideout ng pamilya Gubat. Agad ikinasa ang paghuli sa mga suspect sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Bakit hindi kayo nagpakita sa akin? Pero yung ginawa nyo, hindi kayo natakot. Yung sa pagpatay sa tao, hindi nyo sinasadya yung pagpatay sa tao? May anak kami maliit pa na pinalaki kong mag-isa. Parang hayop nyo na pinatay yung tao. Dumulog sa resibo ang misis na si Aida Riana para ireklamo ang mga kapatid ng kanyang mister. Ayon kay Aida, ayaw nilang ibalik ang kanyang asawang si Ben. Yan. Kayo paninira, ba kayo? May picture ka ba? Ikaw, may picture ka ba na sinasaktan ko? Puro ka paninira, wala ka mag-ebidensya. Walang lusot ang may atraso. May resibo. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Sa Rizal, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 na miyembro ng isang pamilya. Wanted sa pagpatay sa isang tao at pananakit sa 2 pa. Nitong March 10, 2023, sa Barangay Maysilo sa Malabon, nadakip si Mark Anthony Gubat, 34 years old. We start na trinabaho yan
nung may na-receive na isang information, yung ating tao, yung ating isang team leader, na merong warrant of arrest, isa sa mga suspect. So, trinabaho ng tropa, nakuha siya. Matapos ang halos isang buwan, April 1, 2023, sa gitnang Bayan 1 sa San Mateo, Rizal, nahuli naman si Morish Ann Gubat, 31 years old. Makalipas ang 2 araw, sa harap naman ng isang eskwelahan sa San Isidro sa Rodriguez, Rizal, naaresto ang ikatlong suspect na si Lloyd Gubat, 32 years old. Pero hindi pa rin nahuhuli ang padre de pamilya na si Erlene Gubat. Hanggang sa nakatanggap ng panibagong impormasyon ng PNP, CIDG, DSOU, natukoy ang lokasyon ng ama ng 3 suspect. April 20, 2023, kasama ang aming team, agad na ikinasang operasyon sa Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Maya-maya pa, nasukol na ng mga otoridad ng suspect at hindi na ito pumalag. Karapatan mo manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ano ba talaga nangyari roon unang-una? Ganito po yan. Linggo yan eh. Siyempre, ginawa kong ninong. Oo. Binyag. Tapos ngayon, nagkainuman na. Yung mga lasing na, nagkainitan ng ulo. Sabi kasi ng mga anak mo, pinagtanggol ka nila. Self-defense. Malamang kasi nung umuwi nga ako, parang may sugat yata ako sa mukha eh. Na umaga nga kasi nung may tugo. Napakasama na. Nitong May 2, 2023, nakaharap ni na Rose May at Danilo ang mga suspect. Nakaharap ko rin po kayo sa loob ng 8 taon. Ang tagal niyo akong pinagtaguan. Ikaw si Lloyd Gubat. Di mo ako kilala? Bakit hindi kayo nagpakita sa akin? Takot ito. Takot? Pero yung ginawa niyo, hindi kayo natakot. Yung sa pagpatay sa tao. Hindi niyo sinasadya yung pagpatay sa tao? Alam niyo ba kung anong tama nung tao? Hindi niyo alam? Bakit hindi niyo alam? Hindi po siya sumugod. Wala pong mangyayari. Sumugod? Opo. May witness po kami. Pinalo niyo na lang ako ang unang may tama sa aming 3. Naglalakad ako. Ayan, tama ako. May anak kami maliit pa na pinalaki ko mag-isa. Parang hayop niyo na pinatay yung tao. Alam niyo ba kung gaano kadaming tama nung tao na pinatay niyo? Sasabihin nyo, self-defense na yung ginawa nyo. Bali yung tuhod, basag yung ulo, 10 saksak, tanda-tanda ko lahat. 8 years, 2015. Ang tama niya dito, kutsilyo. Sa likod, 6 may tama na gano'n, tapos maliliit. Dito sa dibdib, 2 maliit. Hindi ko makakalimutan yun. Tanda ko lahat yun. Tapos sasabihin nyo self-defense, hinulot nyo pa sa sapa, hindi nyo nga tinulungan para dalhin sa ospital, para mabuhay pa yung tao. Mamumukha mo ba siya tayo? Ginawa pa akong kasalanan. Lalo naman kami siya. Grabe ginawa yun sa amin. Kailangan magdusa kayo sa kulungan. 8 taon, makalipas ang malagim na sinapit ng pagpinsang Diosdado at Danilo, natuldukan na rin sa wakas ang kanilang paghihintay. Nasa likod na ng rekas sa mga suspect na matagal ding nagtago sa batas. Masaya kasi nahuli na sila. Dumulog sa resibo ang misis na si Aida Riana para ireklamo ang mga kapatid ng kanyang mister. Ayon kay Aida, ayaw nilang ibalik ang kanyang asawang si Ben. Gusto ko nang mag-alagaan ko. Pwede nyo mga alagaan dati kasi. Bakit ito ngayon? Hindi ko siyempre nawala sa akin. Parang natauhan ako, namimiss ko pala yung asawa ko. Hindi ba, pag dumalaw kami, ang tatapang nila, ang kamay nila ilalapat sa anak ko. Kahit anong gawin daw nila sa amin, teritoryo daw nila yun. Agad naming idinulog sa Sinuloan Police ang problema ni Aida. Ma'am, ano pong gusto natin mangyari ngayon? Gusto kong bumalik na yung asawa ko sa bahay. Ipinakita ni Aida sa Sinuloan Police ang resibo ng kanyang pagiging legal wife. Puntahan po natin yung address nila ngayon para malaman natin yung side ni Mr.
Mabilis na kumilos ang Sinuloan Municipal Police. Bakas sa pamilya ni Ben ang pagkabigla. Magandang hapon po, nanay. Pwede po kaming umakyat? Sige po. Pasok, Aida. Maganda yung pasok ka dito, Aida. Dala ka pa ng media, ha? Sige, sir. Agad niyakap ni Aida ang asawa. Hindi maganda na yan. Kaya mo siya po. Bakit po? Ganito, ma'am. Sasabihin din po namin panig namin, ha? Kung bakit tayo. Huwag ka Ang paliwanag ng mga kapatid ni Ben, hindi raw naging mabuting asawa si Aida. Ang sabi ng kapitbahay, hindi daw po ito kumakain. Kapilang kung anong oras darating itong asawa, saka pa ito makakain. Ngayon, nung sinita namin, sabi ko, bakit hindi mo pinapakain, Aida? Pinapakain daw niya. Ang problema niya, lagi siyang wala kasi nagpapainding nga siya. Yun po ang trabaho niya, nagpapainding. Hindi, pinakain ko yan. Manaalam mo na yung maninira yun. Ayon pa sa kapatid na si Evangeline, nakarating din sa kanilang kaalaman na minsan lang sinakta ni Aida si Ben. Ito daw, sinampal mo. Eh, paano nahuli ko ng babae? Oh. Ng babae? lang yan? Wala nang binigay sa akin. Teka muna. Si Glinda mismo nagsabi na may babae. Nang hindi mang babae yung asawa mo, Aida. Maglaba, hindi ka naglalaba. Natural, maghahanap ng ibang babae. Ako naglalaba sa damit. Yung pagtrabaho lang niya. Bago pa magkasalpukan ng dalawang partido, pumagitna na ang mga pulis sa may init na diskusyon. Ang nakapagsalita po ba si tatay? Nakapagsalita. Sinasaktan lang kita. Hindi naman na. Tatay, Papagamot pa yan. kamusta po kayo? Okay lang. So, mga pulis po kami. Ano? Okay, sir. Ito po si Ma'am Aida. Asawa niyo po, nakikilala niyo po. Oh, kilala ko. Nakikilala niyo pa po. So, si Ma'am Aida lumapit sa amin para sumama kayo sa kanya. At kung si Ben ang tatanungin, So, willing kayong sumama kay Ma'am Aida kasi siya ang asawa po ninyo. Mahal ko naman to eh. Hindi ko pabayaan. Kaya pala sinabi mo, magbabago ka na. Mahal ko na nga. Mahal ko. Bahala ka, pero kailangan mahaba-habang proseso. Dahil hindi ako papayag na gano'n. Yan. Kayo paninira. Oh, paninira. Sa ba kayo? May picture ka ba? Ikaw, may picture ka ba na sinasaktan ko? Puro ka paninira. Wala ka mang ebidensya. paliwanag ng mga pulis dahil legal na asawa si Aida sa ilalim ng batas. Siya ang may karapatan at pananagutan kay Ben. Ito po pinaliliwanag ko na nga po sa inyo. Sa ilalim po ng batas, dahil sila ay kasal, ang may karapatan pong makasama niya is yung asawa. Tinanong po natin si Mr. Benvenido. Tinanong ko po siya, Tay, willing ka po bang sumama sa inyong asawa? Yes, asawa ko yan. Willing po siyang sumama. Okay, sige. So, yung sinasite nyo po na mga issue or mga problema na mga reklamo, meron po ba tayong naihain na karampatang complaint sa barangay man lang or sa police station na nakakasakop sa lugar po nila? Ay, wala pa sir Wala kasi pa po. Yes. So, sila mag-complain kung meron po tayong complaint, pwede po natin siyang ihain sa tamang opisina ng gobyerno. Sa huli, walang nagawa ang mga kapatid ni Ben kundi sumunod sa batas. Alagaan ko. Puntahan niyo ako pag hindi ko na alagaan mabuti. Ano pa yan ulit? Sa barangay hall, muling tinanong si Ben kung gusto niyang sumama kay Aida. Sir, isa po ba kayong sumasama po sa inyong asawa po? Sige. Di papipirmahin ko po kayo dito. Kayo pong mag-asawa. Ano po? Sa kabila ng lahat, nag-aalala pa rin ang pamilya ni Ben sa kanyang magiging buhay kasama si Aida. Aida, ang pagkain yan, may gatas yan. Bilhan mo yan ng gatas doon. Pakainin mo yan ng maayos sa tamang oras na pagkain. Sa baka malaman ko na hindi mo yan pinapakain ng maayos. Mayroon sa kanya, basta na lang siya sumama. Di ko masabi, ma'am, nag-aalala lang ako sa kanya. Pero alam kong asawa siya. Kapatid ako. Nilinaw din ng mga kapatid ni Ben na hindi pera ang habol nila. Lagi niya akong sinasabihan na, lakarin mo is-eskatol, lakarin mo. Sabi ko, bakit yung asawa mo? Sabi naman niya, hindi kaya yan, walang alam yan. Ewan ko bakit may pumasok na ganyan mga istorya na nag-i-interest kami. With regards sa pension po ni Mr., talagang ang una pong makikinabang po dapat nun is si wife. Ang payo ng mga pulis sa mga kapatid ni Ben, kung may resibo sila laban kay Aida, pwede rin silang magreklamo. Meron po silang karapatang maghain ng reklamo kung may papatunayan po nila at mayroon silang mga hawak na ebidensya na itong si Mrs. naman ay pinababayaan yung kanyang asawa.
Pero para kay Ben, matapos ang halos 2 buwang pagkawalay, si Aida pa rin ang kanyang pipiliin. Okay, di ba bumalik ka sa Taytay? Siyempre, madami. Sa muling pagharap ko kay Aida, magkasama na sila ni Ben. Unahin kita, Aling Aida. Ano po ang inyong pakiramdam? Nakapiling nyo na ngayon si Mang Ben. Masaya. Masaya, kapiling ko na siya. Mang Ben, pwede ho ba kayo matanong? Anong pakiramdam ninyo at kayo'y nagsasama na muli ng inyong kabiyak? Okay lang. Gusto nyo ho ba talagang makasama si Aling Aida o gusto nyo manatili doon sa Sinuluan? Dito na ako sa kanya. Bakit po? Kasi kapiling ko siya. O anong mensahe niyo kay Mrs.? Sige ho, sabihin nyo at para madokumento namin yung mga pag-uusap natin yon. Sige, narin ho si Aling Aida. Salamat sa iyo. Thank you very much. In sickness and in health, till death do us part. Pangako nila ito sa isa't isa. At dahil kinikilala rin ng batas ang karapatan nila bilang mag-asawa para sa magkabiyak, tuloy ang pagsasama.